Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ako, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Congressman Pulong Duterte dito po sa ginagawa po sa kanyang kapatid, sa ating Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Nagpasa rin naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal nang niluto ng iilan. Tanong ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan? Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay VP Sara. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na Yan po mga tambay, totoo po yan. Gamit na gamit po umano ang pera ng taong bayan para po sa pamumulitika at pang sariling interes lamang. Kaya po sinasabi ni Congressman Pulong, mga babayan, nakita nyo po, yan pong impeachment na yan ay panglihis po yan umano. Dahil alam naman po ng mga kongresista, alam po nila na sila po ang nasa hot seat. Majority po umano ng mga kongresista sa ating bansa at mga senador at lalong-lalo po ang Malacanang na may accountability po umano sa nangyayari pong systematic sindikatong korupsyon umano. Hindi po ba ng mahigit 3 taon? Kaya lang, kailangan po nila pabagsakin ang Vice President umano. Bakit po? Dahil delikado po sila eh. Hindi po ba? Kaya nga po nakita po natin, kung talagang ang mga Duterte, katulad ng Vice President, ay corrupt, matagal na po sumabog yan. Hindi po ba? Eh dito nga pilit na pilit eh. Bakit po? Lagi po natin sinasabi, paulit-ulit po tayo, paulit-ulit po si Kamanong na napakahirap po nilang gawan at patotohanan, lalong-lalo po kung meron po tayong COA. At ang COA po, ang COA na mismo ay hindi po nagsasabi na ninakaw ng Vice President ang kanyang intel at confidential fund. Hindi po ba? At kung talagang ang mga Duterte po ay corrupt, putok na putok po ngayon ang mga insertion. Hindi po ba? Napakadali po nilang paputukin yan, lalong-lalo sa Kongreso. Hindi po ba? Puro media mileage lang po sila sa mga bintang paratang sa mga Duterte. Hindi po ba? Pero wala po silang matibay na ginagawang investigasyon na itong Duterte katulad po ng Davao City. Kung yan po ay corrupt na mga politiko, sa tingin nyo, pinababagsak ang pamilya Duterte? Tatagal po ba ng mahigit 3 taon yan? Kung yan po ay may mga anomalya? Hindi po ba? Katulad po ng Vice President, wala po sa kanya ang kapangyarihan, wala sa kanya ang gobyerno, spare tire lang siya. Ang lahat ng asset ng gobyerno ay kontrolado po ng tinatawag na bangag at gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid na senadora. At tinatawag niya itong sibongit. Hindi po ba? Lahat ng kapangyarihan, asset, gobyerno, sandatahang lakas, men in uniform, siya ang commander-in-chief. Hindi po ba? At lahat ng departamento, hawak mo lahat. DOJ, di ba? Pati nga ombudsman yata ngayon eh. Hindi po ba? DILG, Kapulisan, NBI,
Hindi po ba? Nasa iyo lahat. Majority pa ng Kongreso at Senado. Kaalyado mo pa. Tapos, hirap na hirap kayong pabagsakin kung talagang mga magnanakaw yan, katulad ng Vice President. Sige nga, katulad ng mga Duterte, katulad ni Pulong, napilit yung kinakalkal at inuugat o tinutumbok ninyo madalas na ito'y humawak ng 51 billion. Ilang beses na nga yan nagpunta ang ICI mismo at ang Kongreso hanggang media mileage lang at hindi nila mapatunayan na yung sinasabing ginawa o sinasabing naging proyekto o budget ng Davao City na 51 billion daw po umano, ay hindi naman nila mapatunayan kung yan ay naging ghost project at hindi na-implement at hindi nagamit dyan sa napakalaking probinsya o city ng Davao City. Napakalaki po ng Davao City. Ikumpara mo dyan sa mga syudad sa Maynila. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, kung totoo po na may anomalya at may korupsyon, malalaki ang mga Duterte. Matagal na pong bagsak yan. Matagal na pong nakakulong yan. Yan naman po ang gusto nila. Dahil yung tatay, walang kaso sa Pilipinas, walang due process, napakulong nila sa ibang bansa. Di po ba? Kung ang mga Duterte corrupt, magnanakaw, katulad ng sinasabi nila kay Vice President, na isinasangkot pa nila, na pati daw yung kanyang political fund ay galing daw po sa mga pulburon lord. Katarantaduhan yon. Ang Vice President ay napaka-popular. Kung kailangan niya lang fund, madali po para sa kanya yon. Unang-una, hindi niya kailangan dahil popular po siya. Siya po ang gustong-gusto na maging presidente at vice president nung siya po ay tumakbong vice president. Hindi po ba? Majority vote ng Pilipino, siya ang gusto. Tapos kukuha ka pa ng pondo na manggagaling daw. Yan ang pinakakalat nila. At kumuha pa sila ng testigo na nakakulong. Nakita nyo po mga kawalang yan ng mga tao na yan, mga kababayan. Kaya dito po sa sinasabi ni Pulong, mga kababayan, kaya nga po hirap na hirap silang hanapan ng korupsyon yan eh. Dahil una-una, hindi kasama si Pulong sa insertion na pumutok ng mahigit 3 taon. Wala po siya eh. Kaya nga hindi po nila mabakbakan niya na husto eh, si Pulong. At ganun din po ang Vice President. Kasi nga puro gawa-gawa lang, media mileage, makapanira lang, mapabagsak lang popularidad nila. Dahil nasa kanila po ang media umano. Kontrolado nila ang media umano. Lalong-lalo yata ay malalaki. Hindi po ba? At nababayaran pa yata umano. Lalong-lalo po sa social media. Napakarami po riyan yata. Nabayaran. Walang prinsipyo. 2-5. Pera-pera lang ang labanan. Hindi po ba? Mga kababayan, kaya nga po maraming bulag ngayon dahil sa pera. Hindi ba mga kababayan? Kaya dito po, paano mo paniniwalaan ang mga tao na ito na wala pang nakikita ang mga Pilipino na malalaking achievement na maipagmamalaki maliban po na matuklasan ng mga Pilipino na matagal na pala itong gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid kasama ang pamilya at asawa at matuklasan ng mga Pilipino na isang damukal na pala ang mga ninanakaw nito umano ayon kay Saldico at kay Master Sergeant Gat Gutesa. Hindi po ba? At marami pang iba. Pati po yata si Jose Cabral na biglang nawala na parang bula. Hindi po ba? At natsugi daw. Napakarami. At pati si Bonoan nawala. Di ba? Si Bonoan, ang dating DPW Secretary, nawala na rin. Kamukha ni Saldico. Ganyan po katitindi ang mga tao na ito para paniwalaan mo sila na totoo ang sinasabi nila. Dahil lahat po ng pagtatakip, korupsyon, ay puro po sila ang may karga-karga umano. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po mga kabayan, kahit ano gawin nila, magkampi-kampi sila. Never nilang makuha ang tiwala ng taong bayan na totoo ang sinasabi nila at totoo ang binibintang nila sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa Vice President. At ganun din po kay Pulong. Dahil kung totoo po lahat ng sinasabi nila na ang Vice President at ang pamilya Duterte at si Pulong ay korupsyon at corrupt at napakaraming naibulsa, yung mismong kritiko na pilit nagpapabagsak sa kanila,
Bakit tumagal ng tumagal? Hindi po ba? Hanggang ngayon. At yung nangangako na sinasabing sila'y lumalaban sa korupsyon, hanggang ngayon, walang nakukulong. Bakit po? Hanggang kontraktor lang sila. Hanggang engineer lang sila. Bakit kaya? Bakit? Halos kaalyado po kasi niya ang sangkot. Dahil sino po ba ang nakinabang ng malalaking proyekto? Hindi po ba kaalyado? Pag hindi ka kaalyado, wala kang malaking proyekto. Hindi po ba? Kaya nga po iba ang politika sa ating bansa ngayon. Pera-pera. Nagtatakipan sa kawalang hiyaan. Umano. Yan po mga kabayan, sang-ayon po tayo sa babala. Sa babala ni Pulong, dito po sa mga congressman, na may mga takip na mali-maleta ang mata at ang tenga at ang bibig. Hindi po ba? One-sided lang po dahil sa mali-maleta umano. Kaya po sila, kahit mali, ay pilit po nila itinatama dahil sila po ang involved doon sa mali. At yung walang pagkakamali ay pilit naman po sinisiraan. Hindi po ba? At pinababagsak pa ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Thank you po. So, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan at thank you rin po sa pamilya Duterte na alam naman po natin ang majority ng Pilipino ay nasa kanila dahil subok na po ang serbisyo na pinakita po nila sa bansa, mga kababayan. Yung ngayon po sa panahon natin, wala tayong nasubok. At ano ang legasiya na iiwan ng taong ito? Ikumpara mo sa Tatak Duterte. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga kababayan. At syempre, thank you po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Kay Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, thank you po, kay Gay at Shena, kay Tatay Nick ng Canada, at kay Balance Vision TV. Thank you po sa mga biyaya at tulong po ninyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po mga kabayan. God bless po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.